Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronald Gutierrez, shoutout kay Rampino JR. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3211 hanggang 3215. Tingnan mo, sinabi ko na ngang nandito ang amo ko. Hindi ka makakatakas. Hindi ako naniniwala. Tumingin si Bruce Lee sa ilang taong nakahandusay sa lupa at sinabing may paghamak. Napapaligiran ng mga taong ito, si Bruce Lee ay hindi natatakot, dahil matagal na niyang inaasahan ang mangyayari pagkatapos lumitaw ang Aaron. Kahit na ang mga manlalaban ni Mo Yang ay hindi mga kalaban ni Aaron. Paano haharapin ng mga idiot na ito ang Aaron? Boss, itong mga lalaki na to lahat tinawag ng bata kahapon. Gusto mo bang turuan siya ng leksyon? Tanong ni Bruce Lee. At ang iyong mga lalaki? Naghihinalang tanong ni Aaron. Pagdating dito, galit na galit si Bruce Lee. Lahat ng mga nakababatang kapatid niya ay tumakas dahil nasaktan nila si Chen Fei. Natatakot silang maghayganti si Chen Fei sa kanila. Pinili nilang isa-isa siyang paalisan. Gayunpaman, alam ni Bruce Lee na ito ang magiging pagkawala ng mga idiot na iyon, at naniniwala siya na isang araw, ang mga taong iyon ay damayla sa kanilang mga mukha at babalikan siya. Boss, pagkatapos ng conflict ni Chen Fei kagabi, tumakas sila sa takot na maghayganti si Chen Fei. Sabi ni Bruce Lee. Tumawa si Han Sanchen at sinabing, tumakas ka. Walang silbi ang paghingi ng ganitong uri ng basura. Tara na at bumili ng sasakyan. Pag-usapan natin si Su Haichao mamaya. Hindi pa tapos. Kilala ng Aaron ang karakter ni Su Haichao. Isa siyang lalaki na hindi lumuluha kapag hindi niya nakikita ang kabaong. Darating siya para maghanap ng sarili niyang problema. Hindi na kailangang gumawa ng inisyatiba si Aaron para mahanap siya. Pagdating sa pagbili ng kotse, agad na inilagay ni Bruce Lee ang iba pang mga bagay sa likod niya at sinabi sa Aaron, Boss, marami akong nakitang sasakyan kagabi. Pakitingnan kung mayroon kang makikita. Sa pamamagitan nito, kinuha ni Bruce Lee ang kanyang notebook, na nagtala ng maraming modelo ng sasakyan, pati na rin ang iba't ibang aspeto ng data ng pagsasaayos, at halos nakamit ang isang komprehensibong paghahambing. Ngunit nakita ni Han Sunny na lahat sila ay mga scooter ng pamilya, kaya hindi siya interesado. Bagamat ang Aaron ay nasa estado na ngayon ng walang pagnanais at walang demand, ang mga kotse ay mayroon pa ring ibang atraksyon para sa mga lalaki. Kahit anong edad, hindi nila kayang labanan ang alindog ng mga sasakyan para sa mga lalaki. Anong ginagawa mo? Sabi ni Aaron. Natigilan sandali si Bruce Lee. Hindi ba ang mga sasakyan na ito? Ano pa kaya sila? Boss, ayaw mo ba? Nagdududa si Bruce Lee. Sa iyong mga mata, ako lang ang karapat-dapat na sumakay sa mga sasakyang ito. Nakangiting sabi ni Aaron. Sa palagay ni Bruce Lee ay hindi, ngunit sa palagay niya ay mabuti para sa Aaron na makabili ng mga sasakyang ito. Ano pa ang maaari niyang ituloy? Alam mo ba kung saan ang pinakamarangyang tindahan ng kotse sa Cloud City? Tanong ni Aaron. Walang kamalay-malay na tumango si Bruce Lee. May isang luxury car shop sa Yuncheng, madalas siyang dumaan sa malayo para makita ang mga mag-agarang sasakyan. Pero isang tingin lang. Alam ni Bruce Lee na hindi niya mabibili ang mga sasakyang iyon sa kanyang buhay. Alam kong hindi pa ako nangunguna. Sabi ni Aaron. Oh, mabuti. Sabi ni Bruce Lee na may pagkapurol. Sa gitna ng kalsada, biglang nanambalik ang isip ni Bruce Lee at sinabi kay Aaron, Boss, hindi bababa sa 1,000,000 ang mga sasakyan doon. Sigurado ka bang gusto mong pumunta doon para makita ang mga sasakyan?
Si Han Sanchen ay may dalang Fengchen card. Para sa kanya, ang 1,000,000 ay maliit na pagbabago lamang. Isa pa, hindi lang milyon ang halaga ng kotseng gusto niyang bilhin. Natatakot ka ba na mawala ako sa mukha mo kapag wala akong pera? Tanong ni Aaron. Mabilis na umiling si Bruce Lee. Wala siyang ideyang ito. Hindi lang siya makapaniwala na ang Aaron ay may ganoong lakas ng ekonomiya. Kung tutuusin, bata pa lang siya, di ba? Sabi ni Bruce Lee. Napalingon si Aaron. Ang pamilyang Han ay talagang mayaman, ngunit wala itong kinalaman sa kanya. Kung tutuusin, hindi siya kwalipikadong gumamit nito. Ang dami mong kalokohan, kailangan kong pag-isipan ang paghahanap ng bagong driver. Sabi ni Aaron. Natarante si Bruce Lee at mabilis na sinabing, "Wag boss, casual lang ang sinasabi ko. Kung ayaw mo, tatahimak ako agad." Sa pamamagitan nito, gumawa din si Bruce Lee ng isang mouth-sealing move. Pagkarating ko sa luxury car shop, dahil masyado pang maaga, walang customer sa shop, at ilang tindero ang nag-uusap. Nang pumasok sina Aaron at Bruce Lee sa tindahan, tumingin lang ang ilang tindero at hindi pinansin. Kung tutuusin, hindi naman mukhang mayaman si Bruce Lee sa unang tingin, samantalang si Aaron ay bata pa lang. Hindi nila iniisip na ang dalawang taong ito ay may kapangyarihan sa pagbili. Tinatayang nagsasaya lang sila. Para sa mga benta, ang ganitong uri ng customer ay ang pinaka hindi kanais-nais, kaya hindi sila nag-abala na bumati. "Boss." Matapos pumasok si Bruce Lee sa tindahan ng kotse, nagsimula siyang kabahan. Nauhaw siya sandali at sinabing, "Medyo natatakot ako. Takot kakainin ka nila. Tingnan mo ang pangako mo." Naiinis na sabi ni Aaron. Kinakabahan si Bruce Lee na nanginginig ang mga kamay. Dati, palagi siyang tumitingin sa kalye mula sa malayo, ngunit hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na talagang maglakad papasok sa tindahan, dahil para sa kanya, ito ay isang lugar na ganap na naiiba sa kanyang mundo, at hindi siya nang ahas na isipin na makakabili siya ng ganoon, isang luxury car. "Kung hindi, sa ibang lugar tayo. Walang kumakausap sa atin," sinabi ni Bruce Lee sa Aaron. Aaron magaan ng ngiti, patungo sa ilang mga benta, "Gusto kong bumili ng kotse. Sino kayang magpakilala nito sa akin?" Sabi ni Aaron sa ilang tindero. Tiningnan ng ilang tindero ang Aaron. Napakabata pa niya kaya gusto niyang bumili ng kotse. Hindi ito tindahan ng laruan, mga bata, kitang-kita mo na ito ay isang mamahaling tindahan ng kotse, hindi isang tindahan ng laruan, hindi kami nagbebenta ng mga modelo dito. Kailangan mong pumunta sa larwang lungsod kapag naglagay ka ng baterya. Nakikinig sa mga masasakit na salita na ito, walang kamalay-malay na ibinaba ni Bruce Lee ang kanyang ulo. Ito ang reaksyon ng kanyang pagiging inferiority complex. Bagamat kaya niyang i-bully ang malambot at matatakot ang mahirap, nawala ang tiwala ni Bruce Lee nang may nakilala siyang hindi maabot, "Kumusta naman ang iyong boss? Alam ba niya kung paano mo tretuhin ang iyong mga bisita?" Malamig na sabi ni Aaron. "Oh, kapatid, bibigyan kita ng kulay," at nagsimula ka ng pagtitina. "Hindi kita hiniling na lumabas. Binigyan kita ng maraming mukha. Tingnan mo na lang ang mga bagay na ito. Alam mo ba kung magkano ang halaga nito? Lumabas ka at lumiko sa kaliwa. Kung tama ang pagkakaalala ko, may tindahan ng laruan. Diyan ka dapat pumunta." Sa pagtatapos ng mga salitang ito, ilang mga tindero ang tumawa, puno ng kabalintunaan. Sa harap ng sitwasyong ito, ang Aaron ay hindi galit. Sa kanyang mentalidad, ang maliliit na tungkuling ito ay hindi katumbas ng kanyang galit, "Tawagan ang iyong amo. Ikaw, re-rubbish. Hindi mo karapat-dapat na magpakilala sa akin ng kotse," sabi ni Aaron. Ilang tao ang nakarinig ng salitang basura, agad na galit, tumayo mula sa sofa, isang pares ng mabangis na tingin na nakatitig sa Aaron. "Anak, anong pinagsasabi mo? Ang lakas ng loob mong sabihin ulit yan. Little brother, this is no place for you to fool around. Kung hindi ka pa nakakita ng mapanganib na lipunan, mas mabuting turuan kita." Nang makita ang ganitong sitwasyon, medyo natakot si Bruce Lee. Sanay na siyang mabuli at matakot sa mahirap. Kapag nakilala niya ang ganitong uri ng hindi matiis na papel, kadalasan ay tumakas siya sa unang pagkakataon. Bagamat ang mga taong ito ay pawang mga tindero, ang backstage ng luxury car shop ay hindi ang maaaring pukawin ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, pagkatapos ng karanasan kahapon, naging mas matapang si Bruce Lee.
Kung tutuusin, hindi man lang pinapansin ng kanyang amo si Moyang. Kung magpapayo siya sa mga benta na ito, hindi ba siya mawawala sa mukha ng kanyang amo? Huminga ng malalim si Bruce Lee, inilabas ang kanyang karaniwang mapagmataas at dominanteng saloobin sa harap ng malambot na kulay ng goma, at sinabing, "Hoy, sino ang binibili mo ng kotse para takutin? Haha, ano ka ba? May karapatan ka bang magsalita dito? Kilala mo ba kung sino ang amo natin? Kung manggugulo ka dito, pangako hindi ka na makakalabas ng gate." Nakahiga pa sa ospital yung lalaking nanggulo dito last time. Do you want to have a try? Ilang mga tao ang hinamak na sabihin na hindi nila binigyang pansin ang Aaron at Bruce Lee. Ang mga benta ng naturang mga luxury car shop ay karaniwang mga taong may napakahusay na paningin. Halos matukoy ng mga customer na pumapasok sa tindahan kung mayroon silang kapangyarihan sa pagbili sa isang sulyap. At ang mga taong maaaring bumili at gumala-gala ay makakakuha ng iba't ibang paggamot. Sa mga mata ng mga tinderang ito, ang Aaron ay pag-aari ng isang taong walang kapangyarihang bumili, at isa pa rin siyang tanga. Pagkatapos ng lahat, ang isang maliit na bata ay gustong bumili ng milyon-milyong kotse. Sino ang maniniwala? Huwag mong takutin ang mga tao dito. Tawagan mo ang amo mo. Gustong bumili ng kotse ng amo ko, mahinang sabi ni Bruce Lee. Sa katunayan, pagkatapos sabihin ito, si Bruce Lee ay nagkasala pa rin, dahil kahit na sa tingin niya ay hindi kayang bilhin ng Aaron ang mga sasakyang ito, ngunit anuman ang mangyari, kailangan niyang magkaroon ng sapat na momentum at mukha. Kung mabibili niya ang mga ito o hindi ay isang susunod na kwento. Ngumiti si Han Sanchen. Ang Bruce Lee kahapon at ngayon ay halatang nagbago. Mukhang pagkatapos ng nangyari kahapon ay alam na niya kung ano ang dapat niyang gampanan. Dahil siya ay isang nakababatang kapatid, dapat niyang tulungan ang panganay na kapatid na i-set off ang kanyang momentum, sa halip na matakot na hindi siya makahinga. Buy car, right? Tingnan muna natin ang pera. Pagkasabi nito ng isang tindero, kusa siyang tumingin pataas at pababa sa Aaron na may nakakatawang tingin. Paano ito mababayaran ng batang ito, kasama ang kanyang mga damit na iba't ibang tatak? Ang Aaron ay hindi walang kaparerikan, direktang kinuha ang isang bank card, sinabi, "Maaari mong hayaan ang tseke sa pananalapi, ang pera sa itaas, upang matiyak na hindi ka pa nakakita ng ganito karami sa iyong buhay. Ito ay isang smart card. Ito ay mula sa aking pamilya, hindi ba? Pang-asar ng mga benta na may ngiti. I'll let you check. How come ang daming kalokohan? Akala talaga ng isang sirang bumili ng kotse ay matanda na siya." Putol ni Bruce Lee. Bumaba ang mukha ng tindero at sinabing, "Well, dahil kailangan mong mawala ang iyong mukha, bibigyan kita ng pagkakataong ito." With that, kinuha ng salesman ang card at pumunta sa finance department. 6/8 ang code. Sana lumuhad ka kapag nakita kita mamaya. Aaron light finish na sinasabi ang pangungusap na ito, direktang umupo sa sofa. Ang iba pang mga tindero ay nagsimulang magpatugtog ng tambol nang makita nila ang kalmado at kumpiyansang hitsura ni Aaron. Mayaman ba talaga ang batang ito? Nawala ba ang tingin nila sa kanya? Kung ganoon ang kaso, ito ay magiging isang maliit na problema. Kung ang gayong bata ay maaaring maging mayaman, siya ay dapat magkaroon ng isang malalim na background ng pamilya. Kung nasaktan niya ang young master ng isang pamilya, mapupunta siya sa dilema. Ang tindero na may bank card ay pumunta sa departamento ng pananalapi, iniabot ang bank card sa departamento ng pananalapi, at sinabing, "Suriin kung magkano ang pera sa card na ito." Ang password ay 6 na 8. "Ano ang pinulot mo?" Nakangiting tanong ni Financial. "Napulot ko," sabi ng isang maliit na bata na gusto niyang bumili ng kotse. Naglalaro siya dito at kailangang i-verify ang kanyang kapital. "Siyempre, bibigyan ko siya ng pagkakataong ito." Nakangising sabi ng tindero. Financial helplessly shook kanyang ulo, sinabi, ang isang maliit na salita ng bata, "Naniniwala ka rin, ito ay hindi isang pag-aaksaya ng aking oras. Tingnan mo muna, matibay ang ebidensya, at kaya ko siyang itaboy sa labas ng shop." Sabi ng tindero. Sige. Financial mukha na iinip, sinabi, "Ito uri ng mga bagay na walang kahulugan, huwag hanapin sa akin sa hinaharap." Sa pamamagitan nito, nagsimulang mag-login ang departamento ng pananalapi sa opisyal na website ng bangko, ipasok ang password, at simulan ang pagtatanong sa balanse.
Ang pagkainip sa mukha niya ay unti-unting napalitan ng pagkabigla. 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, 100,000,000. Pinansyal na pagbibilang ng mga numero ng bank card, harapin ang higit pa at mas mahigpit, higit pa at mas hindi ka panipaniwala. Bagamat siya ay treasurer ng kumpanya, hindi pa siya nakakita ng ganoon kalaking pera sa kanyang personal na account. Ang isang mahabang listahan ng mga numero ay halos nabighani sa kanya. Matapos maging pamilyar dito, nag-alala ang departamento ng pananalapi na titingnan niya, pagkatapos ay bilangin muli, at sa wakas ay natukoy na ito ay talagang isang 9 na digit na kamangha-manghang asset. Anong binibilang mo? Ang tagal mo. Curious na tanong ng tindero. Pinansyal na paglunok ng laway, kapag ang ganoong numero ay lumabas sa balanse ng bank card, ang pagkabigla na idinulot sa mga tao ay hindi maisip. Sabi mo, ang card na ito ay pagmamay-ari ng isang bata. Paano magkakaroon ng napakaraming pera ang isang bata? Oo, ano ang problema? Sales puzzled said. Financial stood up, hand the bank card to the sales, said, syempre, may mga problema, pero may mga daan-daang milyong balanse. Ano ang tindero ay nabigla at ang kanyang isip was buzzing. Daan-daang milyong balanse, tama ka, paano magkakaroon ng balanseng daan-daang milyon? Hindi makapaniwala ang mukha ng mga benta, isang ideya lang ang nasa isip niya, dapat ay mali ang pagbabasa. Syempre hindi, ilang beses ko nang sinigurado. Kung hindi ka naniniwala sa akin, halika at tingnan mo. Sabi ni Financial. Nagpunta ang mga benta sa computer sa harap ng pahina ng bangko ay hindi pa nakalog out, isang serye ng mga numero, direktang lumitaw sa harap niya. Ngayon ay naunawaan niya sa wakas kung bakit napakatagal para sa departamento ng pananalapi upang mabilang ang gayong isang matagal na panahon para matukoy. Ang departamento ng pagbebenta ay nakaramdam ng takot kahit na ang pera ay pag-aari ng bata o ang pamilya ng bata, hindi ito karaniwang mga tao. Siya ay malamang na ang batang master ng isang mayamang pamilya sa Yuncheng kung siya ay nasaktan ng isang tao, siya ay hindi darating sa isang magandang katapusan. Ako ay nawala ang aking mata, sabi ng tindero na may ekspresyon ng pagsisisi, hindi mo ba siya sinasaktan? Tanong ng accountant. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!